May tuturing daw na isa sa pinakakorap na national budget ang General Appropriations Act ngayong taon ayon sa isang political analyst. Si Creslin Catarong sa report. Siguro masasabi natin isa sa pinaka masama na budget na naipasa. Sa panayam kay political analyst Professor Froilan Calilong sa programang Makialam ng DZAR SMNI Radio, sinabi nito na bagamat may tinanggal o vinito ang Pangulo na line item sa 2025 national budget, marahil pampalubag loob lamang ito. Pero sa kabuuan, inaprubahan pa rin ni Marcos Jr. ang pambansang pondo para sa taong ito sa kabila ng mga aligasyon ng irregularidad sa naturang budget. Giit ni Calilong, maituturing daw na isa sa pinakakorap na national budget ang 2025 General Appropriations Act. Sa aking pananaw kasi dito, whatever it is kasi na nandoon sa BICAM report is something that will be the basis for the execution or the final adoption of the GAA. So if it was seen that in the BICAM report that there are some blank areas or blank items, they should have already spot checked that, and they should have already called the attention of the committees concerned para maisaayos, no? That is kung wala talaga silang tinitingnan or wala silang hinahayaan na irregularity na mangyari. Una nang pinuna ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang anyay blank items o mga nawawalang halaga ng budget para sa iba't ibang items sa ilalim ng Department of Agriculture at unprogrammed appropriations. Kaugnay dito, sinabi ni Calilong na dapat ay naging mas maingat at masusi ang ehekutibo sa pagsusuri sa bawat item na siyang sentimento ng mga Pilipino dahil ito'y pera ng bayan o pera ng mga nagbabayad ng buwis. If you actually are transparent enough at kung wala naman talagang katiwalian or wala talagang tinge of doubt, and if you really want to clear your name, from all of these allegations, madali lang naman talagang ipakita. Pero yun nga, bakit hanggang ngayon hindi natin makita? Samantala, sinabi din ni Calilong na kaliwat kanan ang umuugong na mga balita patungkol sa kung paano ginagasta o ginagamit ng pamalaan ang kaba ng bayan. May mga aligasyon kasi na nagagamit ang pondo ng bayan sa politikal na interes sa pamamagitan ng kabi-kabilang paayuda na talagang hindi tama. Una na rin kinontra ni Presidential Commission for the Urban Poor, Chairperson Attorney Maynard Sabili, ang lumalabas daw na pananakot ng mga politiko sa mga tao na kapag hindi ibinoto ay aalisin bilang benepisyaryo ng ayuda ng gobyerno. Tila nasusupres aniya ang karapatan ng mga maraditang Pilipino dahil sa ganitong mga konsiderasyon. Ang pananakot ko ng mga politiko ngayon, sorry naibulgar ko sa kanila. Ang sabi, pag hindi mo kami binotaw, tanggal ka sa tupad, tanggal ka sa, hindi ka makakatanggal ng akap, hindi ka makakatanggap ng ano. So, parang ang nagkakaroon ng ikangay, yung karapatan ng mga hirap, ay ikangay nasusuppress because of this consideration. Ayon kay Calilong, karapatan ng mamamayang Pilipino na malaman ang totoong nilalaman ng pambansang budget, lalo trilyon-trilyon ang pinag-uusapan. Malaking bahagi umano rito ay galing sa utang, kung saan ang mamamayan din ang bumabalikat at pumapasan. Hindi lamang ngayon kundi sa mga susunod pang taon, lalo na kung mag-uumpisa ng magbayad ng loans. Nanawagan siya sa mga Pilipino na dapat maging mapanuri, huwag palagpasin ang mga ganitong usapin at makiisa sa pagtama ng mga kamalian sa isyu ng katiwalian. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNI News.